Okay guys, let's talk about the impeachment. 7 article of impeachment against Vice President Sara Duterte. At bakit may legal merit ang 7 article of impeachment against Sara Duterte? At bakit walang basihan ang ingay na ipinupukol nila kay dating Speaker Martin Romualdez? Ang kaso laban kay Sara Duterte ay hindi haka-haka at mas lalong hindi gawa-gawa. At hindi rin ito chismis at hindi rin political noise. Kung hindi ito ay produkto ng investigasyon at COA findings. Ito ay testimonya ng mga testigo at dokumento at mga transaksyon dahil may 7 article of impeachment at 6 na pangunahing aligasyon at hiwalay na plunder, graft at corruption cases na isinampa sa ombudsman na may truckload ng mga ebidensya. Kumbaga sa mga putahe, kompleto Ricardo, lulutuin na lang. Pero imbis na magluto, gumawa sila ng ingay. Ingay para tirahin si former Speaker Martin Romualdez. Pero ang basehan nga dito ay tibay ng ebidensya, hindi tibay ng chismis. Sa kabilang banda, ang mga akusasyon laban kay dating Speaker Martin Romualdez na tinatayuan at pinapanindigan nila Kiki Barsaga, Leandro Libiste, Trojan Horse, Toby Chanco, at yung bulol na si Chis Escudero, at yung mga taong gumagamit ng peking affidavit. Punong-puno sila ng kasinungalingan. Pero ano ang kulang? Patunay, ebidensya, mga dokumento. Ito ay hindi katotohanan. Ito ay malinaw na kasinungalingan. Pero yung kay Inday Lustay, may ebidensya, may testigo, may mga dokumento. Pero bulag sila. So ito, basahin natin. Manila, Philippines. Vice President Sara Duterte is set to face impeachment proceedings in the Senate after the House of Representatives vote to impeachment her based on 7 charges below. It was a 4th impeachment complaint against the Vice President. 3 other complaints earlier filed against her centered around her alleged misuse public fund. On Wednesday, with 215 votes, the 307 members of House of Representatives vote to impeach Sara Duterte. At ito pa ang matindi. Her brother, Paulo Duterte, syempre hindi siya peperma. Kapatid niya yun eh. Ugali ng mga Duterte na pagka mag-anak nila, kaalyado nila, pagtatakpan, poprotektahan, kahit mali ang ginagawa. Doon lang lagi tayo sa totoo. Ugali na ng mga Duterte ang mangunsinte ng mga kriminal. Lalo na yung mga nasa paligid nila at mga naging kaalyado nila sa paggawa ng mga katarantaduhan. Kaya kayo mga DDS, huwag nyo nang pagtakpan yung mga katarantaduhan na yan. Dahil na magsasuffer niyan, tayo, hindi sila. Habang sila ay nando sa kanilang mga posisyon, sa kanilang mga ginagalawang mundo, kayo diyan ang inisasadlak sa kasinungalingan, kahihiyan. Kaya doon lang tayo sa totoo. Kayong mga DDS, huwag kayong tumayo bilang isang bobo yarn.